Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze. Alam niyo naman ho, Enero na ho ngayon, then February, next month, no? 2026. Ito ho yung buwan na kung saan ay may expired na ho. Yung unang impeachment, naalala nyo? Yung unang ipinail ho na impeachment kay VP Inday Sara Duterte ng iba't ibang grupo. Noong 2025. Ng February rin yata. Iba't ibang grupo yan noong 2025. Na kung saan ay nagkaroon ho ng hindi tamang pagpa-file ng impeachment laban sa kanya. So nakitaan ho ito, nabutasan. So, napawalang visa ho yan, no? Ngayon ho ay ma-expired na, ngayong February ho ng 2026. So, mauulit ho ito mga kababayan. Meron hong inihahandang impeachment na naman laban kay VP Inday Sara Duterte. Na ngayon ho ay hindi ho natin alam kung makakakuha pa ho ng sapat na boto para mapunta ho sa Senate. Babalik ko sa umpisa eh. Babalik ko sa umpisa kasi kung naalala nyo, yung mga bumoto ho na 200 mahigit na impeachment, bumoto kay VP Inday Sara Duterte, naalala nyo? Ang speaker pa nun si Martin Romualdez. Hindi pa si Faustino Bojidi. Di ba? Lumagpas sa Congress, naipasa, impeachment. Dinala sa Senate, impeachment trial. Iba ko kasi yung impeachment sa impeachment trial. Na-impeachment si VP Inday Sara Duterte sa Congress kasi may bumotong 200 mahigit. Nung nasa Senate, na-archive, na-floating. Ngayon, wala na ho lahat yun. Expired na ho ngayong darating na February. Ang problema, yung mga 200 mahigit na ho yun na pumirma sa impeachment, para kay VP Inday Sara Duterte. Nanalo yung boto, ma-impeach si VP Inday Sara Duterte. Yung mga pumirma ho na yun, mga congressman, mga representative sa iba't ibang distrito. Wala na ho yun. Yung iba ho doon kasi talo nung nagdaang botohan nung Mayo 2025. So may mga bago na ho diyang House of Representatives. May mga bago na hong congressman representative dyan. Na yung iba, kampi sa administrasyon. So yung iba, kampi naman siya pamilya Duterte sa mga DDS. So, 100% may magpa-file na impeachment, pero hindi alam kung mananalo yung boto. Kasi hindi na ho natin alam kung ilan ho yung kampi dyan sa administrasyon at against sa Duterte family at kay VP Inday Sara Duterte. Kasi amin natin kampihan ito eh. Especially ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpa-imbestiga, no? Ibinulgar ho yung mga 15 contractors na naapektuhan yung Congress. Naapektuhan ho yung mga House of Representatives, mga congressman dyan, naapektuhan sila. Pwede bang sabihin natin sumama ang loob ng mga congressman kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nung gusto nilang ma-impeach si VP Inday Sara Duterte? Naalala nyo, ayaw sumuporta ni PBBM. Naalala nyo? Mayroon pa nga in-expose itong si Anthony Taberna, si Tunying, na meron text na si Pangulong Bongbong Marcos sa Congress na huwag niyong impeach si VP Inday Sara Duterte. Naalala nyo? Hindi sinuportahan ni PBBM. Pero, yung maanumalyang flood control project na kung saan ay damay ang mga congressman, House of Representatives, si PBBM ang nagsimula. Sinusuportahan niya yun. So, pwede kayang may sama ang loob ang House of Representatives kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos itong darating na February, ay ano kayo mangyayari sa botohan? Kasi pag hindi pumasa yan dyan,
Hindi makakapunta ng Senate yan. Iba ho ang impeachment, iba ho ang impeachment trial. Ang impeachment sa House of Representatives, lumalabas sila ang prosecutor. Impeachment trial, Senado, lumalabas sila ang judge, sila ang korte. Kaya nga 'di ba yung impeachment trial pagka yung mga senador naglilitis, 'di ba ano ba tawag dong kapa? Oh, parang sa judge talaga kasi lumalabas judge sila ron. So, ano kaya mangyayari? May mga sapat pa kayang botong makukuha against VP Inday Sara Duterte para ma-impeach siya at makarating sa Senado. O, basahin mo natin ito. Ito matindi. Posibleng sampahan ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara. Nako po. Ang tanong, saan kaso? Anong kaso? Sa anong kaso? Sa programang isyung pambayan ng DZRH, sinabi ni Kong Edgar Egay Eris na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang posibleng sampahan ng impeachment complaint kundi pa rin si Pangulong Marcos. Ay nako, sa kasaysayan ho yata ng Pilipinas, ngayon lang ho mangyayari ito. Sa totoo lang, yung unang impeachment na lumagpas sa Congress noong 2025 na impeach si VP Inday Sara Duterte at nadala sa Senado, impeachment trial at na-archive doon. Sa history ho, sa kasaysayan ng Pilipinas, si VP Inday Sara Duterte lang, Vice President, babae, ang na-impeach doon sa Congress. Vice President, siyang kauna-unahan. Kaso nga lang, pagdating sa Senado, na-archive, na-floating. Ngayon, kakaiba. Ano ito? Pagsasabayin? Although kay Pangulong Bongbong Marcos, ano ito? Circus ito. Haka-haka lang ito. Siguradong ano lang ito. Pagdidiin lang ito. Gawa-gawa lang, invento lang itong kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong kay VP Inday Sara Duterte, marami ho kasing elements ng impeachment para kay VP Inday Sara Duterte. Iba't ibang case, issue. Andiyan yung sa OBP, DepEd, yung pagbabanta kay dating Speaker Martin, Lisa First Lady, Pangulong Bongbong Marcos. Marami. Iba't iba ho. No? Pero kay PBBM, hindi mo malaman kung ano ipapahil dyan dahil siguradong gawa-gawa lang ho yan. Embento, no? Haka-haka, ano? So, ewan ho natin kung may boboto kay PBBM na 200 mahigit na si PBBM i-impeach nila. Siyempre, madadalang Senate yan. Siyempre, naaalala nyo, kung si Senador, dating Senate President Jesus Escudero, ay hindi niya pinaira lang forthwith yung agad-agarang paglilitis. Alam nyo naman kung ano ang stand, katayuan, prinsipyo, mindset ng bagong Senate President ngayon na si Tito Sen. Alam nyo kung ano ang prinsipyo niya. Forthwith yan. So, kung ang prinsipyo nila Tito Sen ay forthwith, agad-agarang paglilitis, nako, ang tanong dito, kung sakali ba si Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng sapat na bilang, 200 mahigit, para ma-impeach sa House of Representatives at makarating agad yung mga dokumento sa Senate. Para ma-impeachment trial. Ibig sabihin, forthwith agad ito. Lilitisin agad ito ni Tito Sen. Sus, Mariosep. Parang unikot yung baso, Parang, ewan lang ho natin kung pagsasabayin ho yan,
Ang mahirap nito eh, sino kaya mauunang ma-impeach? Si PBBM, si VP Inday Sara Duterte. Siyempre, kung sino unang ma-impeach dyan, yung mga dokumento unang mapapadala sa Senate, yun ang unang hihiringin. Ha? So, nako po, kaabang-abang ito, mga kababayan. Kapit Pilipinas. Matindi talaga ang politika dito sa Pilipinas, ano? Talagang, kanya-kanyang kapangyarihan, puwersa, ano? Pero ang kawawa pa rin, still, ang taong bayan. Yun ang masakit na katotohanan. Kasi, sa totoo lang, itong mga ito, pag nakulong itong mga nangungurakot, pati dyan sa flood control project, may hindi mo alam. Hindi naman naghihirap ng totoo yan. Wala naman sa mga totoong kulungan yan. Tapos sa mga ilang taon, makakalaya na kasi yung presidente, kadikit nila. Katulad niya, nung mga nakaraan pa, di ba? Mga nakaraan, may mga nakasuhan na rin plunder, graft and corruption. Dami na eh. Pero ngayon bang 2025 hanggang ngayon may nakakulong pa ba? Wala naman. Lahat nakalaya, nakatakbo pa, politiko pa ngayon. So, still, ang kawawa taong bayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.